Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Capricorn sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ng gender. Di ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanorin ang sun, moon at rising sign. Kasi baka man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. The Tower yung dulo. Pero bago ako magsisimula, i-clarify ko na to. Itong The Tower Teka, iniisip ko rin kung kaklarify ko to saka to. Ito yung bida natin. Kasi parang may good news na dumating o darating. Wish come true to wish fulfillment. Ano kaya to? Toto na lang muna. The Star. Isa-isa na lang para mabilis. Kasi ang dami ika-clarify So ang dating Teka, ito muna ang bida natin. Mag-focus muna tayo dito. So, ang bida natin ay lalaki. Pwede rin namang babae kung extrovert siya. Pero mas tatamaan ng reading na to ay mga lalaki na Capricorn. So, bukod doon sa description na yon. So, kunin nyo lang yung description na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo. Maaring may anak na siya. Okay? Baka tatay na siya or kung di ganun ay kasal. Kung di kasal, di mayaman. Kung hindi mayaman, di may business. Kung walang business, di may trabaho. So, yung tao na to, may wish nga siya, So, iniisip ko kung love interest ba yung winish niya dito na hindi interesado sa kanya kasi may Ace of Cups tayo. Ang dating someone na interesado siya na hindi naman siya gusto ng crush niya. Ay magbabalik dito kasi itong Wheel of Fortune ay bilog. So, pwede rin siyang cycle. So, from the past, magbabalik sa present. So, again, crush to. Crush yung magbabalik itong apat na to. Or ex. Basta, someone na interesado yung bidang to. Na hindi naman interesado yung crush niya sa kanya or ex, let's say ex na gusto niya dati na hindi naman interesado sa kanya kasi ewan ko for some reason wini-wish niya dito, wini-wish niya pa kahit in relationship na siya sa iba. Sa bagay ganun talaga nangyayari yan sa totoong buhay. Mag-wish lang naman yung tao. Okay? Ng iba. Kung hindi na siya interesado sa karelasyon niya ngayon o hindi na siya masaya, kaya hinahanap-hanap niya yung ex niya na naging masaya siya before or yung dati niyang crush or anyone na nagpasaya sa kanya in the past.
Pero more like love interest to. Nandito nga tong Ace of Cups. So, yung wish niyang love interest na hindi naman interesado sa kanya, magbabalik dito. So, again, in a relationship o kasal na tong taong to, malamang-lamang kasal na tong taong to sa iba. Pero, di nga siya masaya, kaya ayun. Walang may alam na interesado pa pala siya sa ex niya or sa someone na crush niya before, na tinuray niya ditong i-manifest at naging wish come true na nga sa the star. Kaya ayan, nagda tower moment na tayo dito. Kasi pag ganito na nasa dulo na siya, separation na to, so maiiyak. Dito sa Five of Cups, sa titoy card ng mourning, grieving, sadness. So malamang-lamang yung iiyak ay yung karelasyon niya, di ba? Ito mismo yung lalaki, yung makikipaghiwalay dun sa karelasyon niya. Pipiliin niya tong love interest niya nga. Ang tanong, ex ba yan? Or crush? Basta someone from the past eh. So, ibig sabihin na-meet na niya to before, na magbabalik lang ulit sa present. So, ibig sabihin magre-reconnect sila sa present. At ayun, mabubuo tong new romance, new offer, love offer. Oh my God, new relationship. Ayun, nakalagay na dito. Ito kasi luck. Ang ganda kasi nitong dalawa. Bumabor sa kanya yung tadhana, kaya lang in a relationship na siya sa iba. So immoral to, di ba? Immoral siya para mag-wish pa ng someone else. Kasi nga kasal na siya. Maganda kung mag-anal muna sila o divorce para wala talagang sabit. Pero for as long as nag-i-effect pa rin yung marriage, immoral to. Pero sabi ko nga kanina, maraming description, di ba? So, kung di sila kasal, di may anak. So, tingnan natin anong idea natin dito sa someone else. Okay? Para may idea kayo. Or mabigyan kayo ng warning sign. Oh! The lady agad, may someone else talaga. Sabi ko nga sa inyo, ang bida natin ay lalaki. Ito. Babae. May babae na tayo dito. Sa bagay, may LGBTQ, di ba? So, kayo na lumugar kung anong energy nyo. Masculine ba o feminine? Basta may feminine energy dito, So, anong description para magkaroon ng warning sa inyo iba or sabihin natin makilala nyo kung nakilala na to before, makaka-idea yung iba sa inyo. The ring. Well, kung sabihin natin kasal na sa iba yung partner at naghiwalay sila. Kumbaga hiwalay na sila before noong nakilala ng iba sa inyo tong partner nila. Baka ex-wife. Ito kasi marriage na to ito yung lady. Ito yung kontrata nila. Sabagay, contract din naman to. Ito paper. Contract paper. So mukha siyang ex-wife. Kung ganun ang case. Okay? Or
Kundi man literally kasal sila. Ito yung nauna. Nauna sa bagay, ex na nga yun. Kasi parang may sila responsibility sa isa't isa. More like, kung hindi nga kasal, may anak sila. May responsibility na sila. Ibig sabihin, may anak sila. So, halimbawa, yung iba sa inyo, nakilala yung partner nila. Pero hiwalay na yung partner nila at yung asawa nila. Bago dumating sa eksena kayo, o yung iba sa inyo. Whether kasal yung partner nyo sa iba or may anak lang. Tingin ko yun na yun. Yun na yun. Yun na yung clue. Kasal sila nung partner at nung another person. O may anak sila. Yun na yung pinaka-clue natin dito. Pero kung kasal yung bida natin, di may anak sila nito. Ex partner na may anak sila. Okay? Na nauna sa iba sa inyo. Pwede rin naman na ex na nabuntis habang kayo pa, OMG. Pwede rin ganon. Basta nagkaanak. Karoon ng responsibility dito, Kasi nga, mas tatama to sa lalaki. Kasi malilito tayo kung wala tayong specific information. Diba? Sabihin na lang nating lalaki nga to. So, ito yung wife niya. So, ex-wife, nakasal sila. Or, naanakan niya na. Whether, nauna to sa iyo, sa iba sa inyo, na nagkaanak sila, or, ito yung third party ng iba sa inyo, na nabuntis ng partner nyo, habang kayo pa, or yung iba sa inyo, sila pa. Yun na yun. Yun yung possible third party dito na magbabalik. Anyways, ito yung possible zodiac sign ng partner ng Capricorn sa kwento na to. So, kung dito tumama sa inyo tong reading natin, di baka tumama sa someone na malapit sa inyo o kakilala nyo. Pwede rin sa idol. So, ito yung clue natin para makilala nyo somehow. Or, para malaman nyo kung para sa inyo ba ito o hindi. So, ito yung zodiac sign ng partner o person. Aries, Scorpio, Aries ulit, specifically Aries, dahil umuulit yung Aries. Naging 4 na to. Pero dapat 3 lang Scorpio ulit. Buti na lang nag-4, no? Kasi umuulit-ulit lang yung clue. So, ito kasi Aries, Scorpio. Ito Pisces. So, doon lang uulit yung zodiac sign. Okay? Aries, Scorpio, Pisces yung partner. Pero mas tatama siguro sa Aries, Scorpio. Alin man sa dalawang yan. Pero again, 3 yung pagpipilian. Mas tatama siguro yung reading natin sa dalawang to. Aries, Scorpio yung partner. Ngayon, kung di tumama sa inyo tong reading, di baka tumama dun sa kakilala nyo o idol. Ito yung zodiac sign niya mismo. Aquarius, Pisces, Leo. So, dagdagan natin ng info. Ito naman yung description. So, same instruction. Kung di tumama sa inyo tong clue natin, di baka tumama dun sa kakilala nyo, person nyo, o idol. Kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo. So, may someone na mahilig sa mga damit na makukulay. So, yung
clue na tatamaan natin ay yun nga, sa mag-lover, third party, at yung kakilala nyo. Kasi malawak yung reading natin at ito'y general, 'di ba? General reading. Malawak yung tatamaan nitong reading natin. So may someone na exage daw sa features. So siguro sa makeup or sa way ng pananamit. Ewan ko, may something na exage daw. Eto. Red attire. So may someone na mahilig sa red o baka uniform to. All red or halos red yung buong damit. So may someone na bilugan ng mukha, shape ng mukha. Ngayon dito tayo sa iba pang senaryo. So ibang senaryo na to, dito dikit sa naunang spread, iba to. Minsan nagdurog to, pero madalas hindi. Yung kwento or reading. Pero dito, B. Moth. Ang dating sa akin, either ka-workmate ng iba sa inyo to or tropa, kaibigan. Kumbaga, beware sa topic ng draining, parang madadrain yung energy ng iba sa inyo sa kanila. Hindi ko alam kung bakit. Siguro mamumroblema yung friend nyo or ka-workmate at kayo yung lalapitan nila. So mamumroblema din yung iba sa inyo. Ngayon, pangalawang senaryo, whether nangyayari na to o mangyayari pa lang, pero may friend o ka-workmate na magiging somewhat obsessed sa iba sa inyo. O baka kayo to na magiging obsessed sa friend or ka-workmate, kasi pwede rin siyang vice versa. Yung energy. Ibang case, sabihin natin feeling stuck yung iba sa inyo sa work nila, bored na yung iba sa inyo sa work nila, dun magkakaroon ng somewhat change. Okay? O sabihin natin may ka-workmate yung iba sa inyo, hindi kasama yung friend, ka-workmate lang. Ka-workmate na parang hindi nyo ka-close or masama ugali. In short, sa iba sa inyo. So for some reason, magiging friendly ang taong to sa iba sa inyo. Magugulat na lang kayo na parang nag-change ng mood yung ka-workmate. Kung snobbish before, biglang mamamansin, ganun. Or magiging communicative o friendly. Anyways, kulang na tayo sa oras. 20 minutes lang tayo. Kaya, ilalabas ko na to at nailabas ko na nga. Pero ayusin ko lang tong deck na ginamit ko. Masikip dito sa place ko. So, ito yung last deck natin. Babasahin ko na lang tong part na to para mabilis. Kukuha lang ako ng 3 card. General advice na to sa buong period na to. So sabi,
Serenity. Teka, masyadong malayo eh. Ayan. Serenity. Find serenity in nature's embrace. Nature is your sanctuary. Alignment. Align your energy. Crystals can heal and amplify your intentions. Ito yung mga crystals, gemstones. So, makakatulong pala to. Itong mga to. Para sa iba sa inyo. Sa period na to. Kaya, use it na. Kung mayroon man. Or, depende sa inyo. Kung mahilig kayo sa ganito. Or kung trip nyo, edi kung meron na nga, edi bumili. Gamitin na. Kung wala pa, at mahilig naman kayo, edi bumili na. So, bilhin nyo yung sa tingin nyo ay makakatulong sa inyo. Ito, rhodonite to. Pang-attract ng love. Ito naman, bloodstone. So, mukha talaga siyang blood. Ayun o, blood. Medyo madilim nga lang. Blood na may patak-patak ng dugo. So, para saan ba to? Anti-bullying. Yun lang naalala ko sa dami ng description. Kahit ito. Yun lang din naalala ko. Or, self-forgiveness. Lalo na kung may kinalaman sa past. Yun nga. Self-forgiveness, self-acceptance, forgive and forget. Ito. Nakalimutan ko na yung mga sinabi dun sa description. But anyways, ulitin ko, rhodonite to. Ito, bloodstone. So, kung trip nyo to, then go. Yung iba, hanapin nyo lang sa internet. Marami kasi yan. So, tingin-tingin na lang kayo kung anong tingin nyo. Trip nyo na crystals base sa pangangailangan nyo. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. Oh, now.